Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Putik na flood control fund na yan, asa na? Puro kasi kayo impeach, inuuna nyo, pare-parehas naman kayo sa problema ng ating bansa, inuuna nyo puro politika. Nakakita na ba kayo ng flood control project sa inyong lugar? Paano natin lalarawan ito? Pagka-flood control project? Eh, yun nga, hindi. Puro kaya yan ang malaking budget yan, yung flood control project. Oo. Kasi pwedeng hindi makita. Yun na nga eh. Hindi ba? Napakalabo. Po yung budget, flood control project, 1.4 billion pesos a day. 2024, 2025, ganun na naman. Eh, nasaan po yun? Hinahanap ko po. Sasabihin, nasa akin pa daw. Paano nasa akin? Ako nga naghahanap. Nasaan po itong 5,500 na flood control projects na natapos na ng DPWH? Eh, karamihan daw po ng proyektong ito ay nasa Metro Manila. Pero nakita naman po natin kung paano pinalubog ng baha, hindi lang ang mga kababayan natin. Ano na po ba ang na-accomplish natin para dito sa patungkol po sa flood control projects? Kung may nagawa, may ginagawa pa, may mga kinukumpuni, at kung ano po ang naidulot ng mga flood control projects natin para mas mabilis na mag-subside yung tubig po. Mid of July of 2022 hanggang itong May of 2025, ako'y nire-report ko po na lahat ng flood control projects all over the country, we have already completed, I think, 9,856 flood control projects that have given immediate relief, especially sa mga low-lying areas all over the country po. At sa kasalukuyan, meron pa tayong ongoing na mga projects na about 5,700 mula itong 2025 hanggang 2026. Maraming hindi nakakaintindi patungkol sa panukala ng Pangulo na maipon yung tubig ulan at parang pinagtatawanan pa po ng Vice Presidente. Nasabi rin po ng Vice Presidente, mula din po to kay Tristan Nadalo, ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. 77 lungsod at bayan na ang nasa ilalim ng state of calamity ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Dahil yan sa pinagsamang epekto ng bagyong Kristine.